Our blessed hope. Sino mga kapatid ang nag-aantay sa pag-asa? Sa pinagpalang pag-asa mga kapatid. At alam natin yan, pagdating ng sinabing blessed hope, alam natin yan kung sino yan mga kapatid, yung inaasahan po natin na ating pag-asa. Sabi po ni Tito, Tito 2:13, nahintayin niya ang mapalad na pag-asa. Sa English, blessed hope. At ang pagpapakita ng kalwalatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Praise the Lord. Sa ating mga mananampalataya, ito po yung inaantay po natin. Katulad ng mga apostol at mga lingkod ng ating Panginoon noong unang panahon, sila po'y may inaasahan na tagapagligtas. At salamat sa ating Diyos. Amen. Na hindi pa dumating ang ating Diyos, na-intercept pa tayo ng ating Panginoon. Nagkaroon pa tayo, mga kapatid, ng pag-asa. Praise the Lord. Alam natin, ang buhay po natin, mga kapatid, noon, bagamat nagseset tayo ng mga direksyon sa buhay, nagseset tayo ng mga goals, nagseset tayo, mga kapatid, ng mga plans sa ating buhay, pero alam po natin, nung dumating ang Diyos, amen, sa buhay natin, mas naging meaningful, mga kapatid, ang buhay po natin. Dahil alam natin, sa buhay na ito, may hangganan. Pero kung tayo po aasa sa ating Panginoon, nandiyan po yung pangwalang hanggan sa piling ng ating Panginoon. Kaya asahan lang natin ang ating Diyos sa mga bagay nito. Kaya ang gagawin natin, dissect po natin yan, hahati-hatiin po natin yung verse na ito. Tito chapter 2 verse 13. Hati-hatiin natin po yan. Unang-una, nahintayin. Sino dito mga kapatid na naghihintay sa ating Panginoon? Amen. Napapagod na ba kayo? Amen. Sa pag-aantay natin sa ating Panginoon, marami po tayong mga pinagdaraanan. Hanggat hindi dumadating, yan po ang katotohanan. Hanggat hindi pa bumabalik ang ating Panginoon, marami po tayong challenges na pinagdaraanan sa pananampalataya. At hindi lang po sa pananampalataya, maging sa buhay po natin mga kapatid, marami pong tayong mga pinagdaraanan. At ang nakakalungkot sa isang bagay na ito, sa pag-aantay, marami po diyang bumabagsak. Amen? Marami pong napapagod. Maraming tumitigil, hindi sila nakakapag-antay sa ating Panginoon. At maraming nagmamadali. Amen? Yung sa pag-aantay, marami po diyang nahihirapan. Kasi sa tao, ang tao mga kapatid, nature ng tao na ayaw yung pinag-aantay. Mainipin po tayong mga tao. Sino dito yung hindi mainipin? Mas lalo na sa generation po natin ngayon, matanda o bata, amen, mainipin na po ang mga tao ngayon. Kasi sikat na po yung mga instant. So, mag-noodles. Ayan. Nakita ko kung paano gawin yung noodles. Yung pala ay, parang tinapay din. Habi-habiin mo po yun. Ang daming mga proseso. Mga pansit. Yan pala yan mga kapatid. Pero ngayon, bumili ka na lang. Magkano lang yung canton? Pansit canton. Magkano yung noodles? Oh. Wala pang 5 minuto. Luto na po yan. May sabaw ka na. Mainit-init pa sa tiyan. Pero alam po natin, pag instant, hindi po healthy. Diba? Alam po natin yan. So, ang tao po ngayon, tayo po ay dinedesenyo para magmadali. Kaya nagsilaganap yung mga fast food. Yan, mga fast food, mabibilis. Lutuin. Pagka-order mo, maya-maya, nagagalit pa tayo. Pag lumagpas na ng 20 minutes yung order natin, wala pa. Kasi, fast food nga kailangan mabilis. Amen? So, sa pag-aantay, marami po diyang bumabagsak. At maraming gustong magmadali. Mas lalo na sa atin, sakop na lahat. Diba, pag nag-aantay po tayo, Sister Nita, mahilig po yung mag-antay sa amin. Pag susundo ko sa lutukan, nag-aantay na po yan sa waiting shed. Pero sa karamihan, malaking porsyento ng mga tao po ngayon, kaya nilang mag-antay pag meron silang kinakutingting na cellphone
Alam, may mga kuting-ting mga kapatid. Pero tanggalan mo yung cellphone at pag-antayin mo yan ng 1 oras, buryong-buryo yan, galit na galit sa'yo. Amen? Yan na po yung nangyayari ngayon. Nakakapag-antay ang tao pag merong kinukot-kot. Amen? So, hindi po dingid sa ating isipan ang pag-aantay. Yan po ay may positive side at negative side. Ano po, yung positive side ay yung negative side, mga kapatid, ng pag-aantay. Ito po ay nagke-create ng boredom, bored ka na, frustration, at galit. Sabi dito, ako, mabilis ako. Pag pinag-aantay ako, talagang kailangan ko pang pahinugin yung aking fruit of the spirit. Nagagalit ako, mga kapatid. Hindi ko lang pinapakita. Mahirap na. Amen. Pero talagang minsan talagang sumusobra na po. Yung parang nananadya. Sino nakaranas po ng ganyan? Alam na nagmamadali. Tapos lumalakad parang nasa buwan. Akala mo astronaut, mga kapatid. Nawala ng gravity sa bahay. Galit na, bilis. Tapos yung nakita mo pag sumuklay, talagang kala mo artista. Kala mo nasa komersyal. Slow mo. Pag lumalakad, mga kapatid, ang maganda doon, nakakatawa na lang minsan, yung nagmamadali, sila yung maraming naiiwanan. Yun yung nakakasura. Mga kapatid, nakasakay na sa sasakyan, ay, naiwanan ko pala yung cellphone ko. Balik uli kayo. Tapos maya pag andar nyo ulit, ay, naiwanan ko pala yung wallet. Lahat na naiwanan, mga kapatid, kaya, ay, nako. Talaga, dumadating, mga kapatid, nagagalit tayo, frustrate tayo, talagang, hindi maganda. At alam ko dyan, maraming nakaranas ng ganyan. Yung mga nag-aantay at nagpapaantay. Ano mo, dalawa po yan. Sino kayo doon? Yung nag-aantay o nagpapaantay? Huwag na lang po kayo sumugat po kami mag-away. So yung negative side, talagang ito po yung nagkini-create ng pag-aantay. Nagkakaroon po ng boredom, nabuboard ng isang tao, nagkakaroon ng frustration, mas lalo na kapag tayo nag-a-apply ng trabaho, tapos ang tagal, napo-frustrate tayo, mga kapatid, dahil inaasahan natin, sabi kasi nung nag-apply tayo, tatawagan kita. 2 taon na, wala pa rin tumatawag. Kaya napo-frustrate po tayo kasi inaakala natin na qualified ka naman, yung resume mo, nakita na maganda naman, pero hanggang ngayon, hindi ka pa rin tinatawag. Napo-frustrate po tayo hanggang sa dumating na nagagalit na tayo. Pero ang mga kapatid, yung waiting, positive side ng waiting, meron din po. Di ba, may kasabihan nga na, good things come to those who wait. Yung marunong mag-antay, nakakaranas po yan ng mas magandang bagay. Kasi maalam po sila na mag-antay. Kaya alam po natin sa buhay na ito, hindi po lahat ng gustuhin natin ay makukuha agad natin. Mas lalo na tayo, mga kapatid, na mga normal na tao lang, wala naman tayong yaman, kahit nga yung mayayaman, nag-aantay pa rin. Kahit sila kaya nilang bilhin ang kaya nilang bilhin dahil sa marami nilang pera, pero ang mga tao ay nag-aantay pa rin. Kasama yan po sa atin. Pero sa atin, mga kapatid, na nagkakaroon ng patience, mahabang pasensya, na pag-aantay, ito po ay very rewarding. May mga pagkakataon, mga kapatid, na tayo po ay nagagalit, pero salamat sa ating Panginoon, binibigyan po tayo ng isang calm spirit, isang panatag na espiritu na tayo po ay nag-aantay. Di ba, sino dito yung marami ng may prayers na hanggang ngayon inaantay nyo pa rin yung prayers nyo, pero hindi kayo nagagalit sa ating Panginoon dahil binibigyan kayo ng assurance ng ating Diyos na kahit tayo po ay nag-aantay, gagawin po yan ng ating Panginoon sa tamang panahon. Ibibigay po sa atin sa tamang panahon. Kaya sabi yan, yung mga tao yan, the people who wait patiently are typically rewarded and often achieve their desires and goals. Diba? Yung mga nag-aantay, yung mga gagraduate na, konting taon na lang. Ate Abby, ano po, si Jubel, konting taon na lang. Sabi nga ng mundo, kunting kembot na lang. Hindi ikembot mo na ngayon para maubos na. Kunti na lang. Kunting panahon na lang at gagraduate ka na. Professional tambay. Ano, Ate Joyce? Ano po? Professional tambay.
Yan po yung nangyayari sa mga graduates po ngayon. Nagiging professional tambay. Pero dahil nga meron tayong plano po sa buhay, ibinibigay po natin yan sa ating Panginoon at hinahayaan natin ng Diyos ang mag-direct ng ating buhay. Kasi alam natin kapag ibibigay natin yung tiwala natin sa ating Panginoon, ibibigay din ng ating Diyos yung nararapat na para po sa atin. Sabi nga po ni Pwedindo kanina, amen, yung pagpapala na galing sa ating Panginoon, wala po yung kahalong pagsisisi. Kaya Pwedindo nag-aantay pa rin ng pagyaman niya. Salamat sa ating Panginoon, binibigyan ng ating Panginoon ng kalakasan. Amen. Lahat naman tayo gustong pagpalain eh. Lahat naman tayo umaasa na pagpalain tayo ng ating Panginoon. Pero hindi pa agad yan binibigay ni Lord. Kasi baka pag binigay ng ating Panginoon, yung pagpapalang inaasa mo, baka mawala ka sa pananampalataya. Meron kasing ganyang pagkakataon mga kapatid, na pinipilit nila at pinipilit ang ating Panginoon. At ang bagay na nakuhaan po nila dahil sa pamimilit nila, hindi pa tamang oras, pero sa kanila'y pinilit, ano nangyayari? Imbis na lumapit sila sa ating Panginoon, imbis na malapit sila sa ating Panginoon, nalalayo. Kaya magantay lang po tayo. Very rewarding kapag tayo po ay nag-aantay sa ating Panginoon. Maraming bagay dyan na masarap kasi yung may inaantay po tayo na alam natin na ito po ay kalooban at kapanahunan na galing po sa ating Panginoon. Amen. Sister Vicky, nagtitinda po siya ng saging. Hanggang ngayon po ba? O, bili na po kayo kay Sister Vicky. Saging. Sister Vicky, pag hindi pa hinog ang saging, kahit anong luto mo dyan, mapaklayan. Ayun, hirap pan balatanan. Diba? Kailangan yung nasa tamang hinog para malinamnam at maayos yung kain mo. Hindi kukunot yung iyong muka. Di ba? Sabi nga, mukasim. Hindi magkakaroon ng maasim na muka. Ng mapait na muka, mga kapatid. Kasi ang isang bagay, kapag nasa tamang oras, masarap po yang gamitin. Masarap po yan, mga kapatid, na kamtin kapag nasa tamang oras. Kaya sabi po dyan, sa mga taong nag-aantay, patiently waiting, sa mga nag-aantay ng kalmado, ano ba ang patient pa? Hindi yung pasyente ha. Patient sa Tagalog. Matyaga. Ayan. Matyaga na nag-aantay, sila po yung mga taong binibigyan ng isang magandang reward ng ating Panginoon. Ano po? So, waiting is a time of preparation and growth. Habang may inaantay po tayo na pagpapala, panalangin galing sa ating Panginoon, tandaan po natin na hindi agad yan binibigay ng ating Panginoon. Prepare ka lang ng ating Diyos. Kung ito man, mga kapatid, ay nag-aantay ka ng ministry, talents, kanina, kung nag-aantay ka ng ministry, ang ginagawa ng ating Panginoon, ginogrow ka muna. Pinapalago ka muna ng ating Panginoon. Kasi ang sabi ni Spider-Man, with great power comes great responsibility. Amen. Yun yung sabi ni Spider-Man. Ay, hindi pala si Spider-Man yun. Si Uncle Ben pala. Yung uncle niyang namatay. Yun po. So, ang ministry po kasi ito po ay isang responsibilidad natin bilang mga mananampalataya. Ginugrow ka ng ating Panginoon, ginugroom tayo ng ating Panginoon para pagdating ng hinaantay nating ministry, nandiyan na, malago na po tayo. Kasi alam niyo mga kapatid, ito yung kailangan ingatan po natin kapag nananalangin po tayo ng isang ministry. Ang ating kaaway, gagawa po yan ng paraan para sirain yung ministry na dinidesire po natin. At kung tayo mga kapatid ay hindi malago sa pananampalataya, mabilis po tayong titigil sa ministry na meron po tayo. Kaya habang inaantay, halimbawa, Brother Darwin, nagdi-desire ka sa ating Panginoon na maging song leader. Kaya ngayon, piniprepare mo na yung sarili mo, kumanta ka na ng kumanta. Amen. Talagang isinisigaw na yung, yan, piniprepare ka ng ating Panginoon para pagdating mo sa likod ng pulpito, nasa tono na. Amen. Amen. Di nasa tono naman si Brother Darwin.
iba yung kinang namin. Ano po? Pero nasa tono po siya. Amen. Di ba ganyan din marami pong nag-testimony. Si Pastor Brian, naging preacher po natin. Pinapatayan ng amplifier po yan pag nakanta. Noon, naabutan ni Stephanie, mga kapatid, talagang sintonado. Pero ngayon, musician, all around, mga kapatid. Piano lang hindi natin natutugtog nun. All around, kumakanta. Amen, talented. Prepare ng ating Panginoon sa pag-aantay. Kaya habang tayo po ay nag-aantay, ito naman yung dapat nating malaman. Ito yung dapat po nating ilagay sa isipan natin na habang hindi sinasagot, habang prepare pa tayo ng ating Panginoon, tayo din ay kumilos para sa preparation na ginagawa ng ating Diyos. Hindi ibig sabihin na nananalangin ka, mga kapatid, na gusto mong tumugtog. Gusto mo maging musician, atong piliin mo dyan, drums o piano, gitara, tapos hindi ka nagpa-practice, sayang din yung preparation na ginagawa ng ating Panginoon. Kailangan sa part natin, may ginagawa dito yung preparation para sa sarili po natin. So, yung waiting, yung pag-aantay, yan po ay preparation po sa darating na pagpapala ng ating Panginoon. Kaya patuloy lang po tayong magpakatapat sa ating Panginoon para pagdating ng pagpapala, ready na po tayo. Praise God. Amen. Kasi malay mo ko yung dindo. Milyon pa lang ipagkakatiwala sa ng ating Panginoon. Ngayon, baka pag binigay agad sa inyo, Lord, baka mawindang ka. Ay kung saan mo na ilagay yung milyon na yan, mga kapatid. Baka hindi na lumabas ng bahay. Diba? Alam niyo yung kwentong yun? Yung matanda. Na sabi ng matanda, say, Lola, meron po kayong merong yung anak, basta, parang nagkaroon siya ng binigyan po kayo ng 1 milyon. Ay matanda na yung lola. Inatake. Bedridden. At pakiramdam niya sarili niya, mamamatay na siya. Ang sabi mga kapatid ay, pinapunta na niya yung kanyang mga anak. Anak, ako ay pakiramdam ko ay malapit na akong kunin ni Lord. Bibigyan kita ng ganitong amount. Nahimatay din yung anak. Kasi galing sila sa hirap. Nahimatay mga kapatid. Talagang nagkaroon din na mga hilata. Tapos ang nangyari, pinatawag yung pastor, Kristiyano Pumunta yung pastor. Pastor, pakiramdam ko po, pag-pray niyo na ako na maging handa ako pag kinuha na ako ng ating Panginoon. Nga po pala, pastor, ako ay nakatanggap ng 1 milyon. Magta-tithes ako. Tapos yung tithes ko, pares ang magkano yung tithes ng 1 million? 100,000? 100,000. Ta-tithes po ako, 100,000. Tapos yung offering ko, 100,000 ulit. Hindi, 200,000. Yung matitira, inyo na lang po. Ang nangyari doon sa pastor na himatay din. Kaya huwag niyo akong gugulatin, mga kapatid, magsabi kayo sa akin. Baka mahimatay ako. Ano niyo naman yung katawan ko. Baka mahimatay ako. Joke lang yun. Pero pag tunay, magsabi mo, maghinta mo kayo para i-ready ko yung sarili ko. And, matalala, mahimatay din ako. Pagdating sa ganyan, mga kapatid, prepare tayo ng ating Panginoon para pag dumating yung malaking pagpapala, hindi na tayo mahimatay. Hindi na tayo magulat. Naka-ready na po tayo, mga kapatid. Kaya, waiting is time of preparation and growth. Tanggalin natin yung 1 milyon. Ano lang yun, kwento lang yun, mga kapatid. Baka sabihin nyo, pera na yan. Hindi, mga kapatid. Ito ay sa spiritual, at sa buhay po natin. So, God uses this time to grow and prepare us for the season ahead. Di ba na-preach na po natin yan na mayroong mga season po sa buhay po natin. Testing period, mga kapatid, testing season. Meron po mga season sa buhay po natin na ngayon, siguro nasa season pa tayo na tinetesting po tayo ng ating Panginoon, pine-prepare tayo ng ating Diyos. Baka minsan, mga kapatid, baka ang season po natin ngayon ay nasa ilalim tayo ng lupa. Dinidiligan, inaayos, ininonurture, hanggang sa maging malago po tayo, mga kapatid, na mananampalataya. So, in every season, mga kapatid, habang nag-aantay po tayo,
ilagay po natin sa isipan natin na tayo po ay prepare ng ating Panginoon. Amen. Kaya wag po tayong magmaktol kay Lord. Lord, bakit ang tagal? Amen. Bakit ang tagal? Wala pa bang pagpapala? Baka kung gano'n ang mangyari, mga kapatid, bigyan ka ni Lord ng bugot na mangga. Hindi masarap. Amen. Baka hindi pa yun yung time para ibigay sa iyo yung pagpapalang yan. Pinapahinog pa. Pine-prepare pa tayo. Waiting grows patience and trust. Ang Diyos, He wants us to be ready so we can succeed. Pag ready na tayo, tayo ay magtatagumpay na po. Kaya yung pag-aantay po natin ay nagbubunga ng patience at pagtitiwala po sa ating Panginoon. Di ba? Yan yung Hebrews chapter 11 verse 1. Yung pagtitiwala po natin, yung pag-asa. Mga kapatid, pinagkakatiwalaan natin ang ating Panginoon sa mga bagay na hindi natin nakikita. Diyan po nag-grow, nagkakaroon tayo ng patience, mga kapatid. At pagtitiwala po sa ating Panginoon. So, God uses this time. Kung ngayon, mga kapatid, wala pa yung pagpapala, ito na po yung ginagamit na ating Panginoon na time, mga kapatid, para tayo po ay lumago at maging ready, prepared sa susunod na season ng ating buhay. Amen. Kasi ang sabi ng Ecclesiastes, sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat bagay sa silong ng langit. We are bound, mga kapatid, sa time, oras. Tayo po, ang Diyos, wala po siyang oras. Tayo lang ang bounded. O tayo, mga kapatid, bilang mga tao sa mundo, tayo yung meron lang oras. Pero sa ating Panginoon, wala po siyang oras. Hindi po siya sakop ng oras, mga kapatid, ng mga tao. Pero ang ating Panginoon, may oras po, mga kapatid, sa lahat ng kapanahunan. Diba, ang sabi diyan, kung babasahin natin yung Exodus chapter 3 pababa, may panahon ng pagtatanim, may panahon ng pagbubungkal. Lahat po ay may panahon. Baka ngayon, hindi mo pa panahon, pero sa susunod na pagkakataon, ito na siguro ang iyong pagkakataon. Kaya antay lang, mga kapatid, dahil mangyayari, sabi nga ng mundo, mga kapatid, gulong ng palad. Gulong ng palad. Umiikot din, mga kapatid. Darating ang panahon na ikaw ang kasunod na. Malay nyo, pinagpala na si Ate Abby, kasunod na doon si Sarah. O baliktad, si Sarah muna bago si Ate Abby. Hindi natin alam. Ang Diyos po ang nakakaalam ng oras ng pagpapala na para po sa atin. Kaya mas mahalaga po na magtiwala po tayo ng lubos sa ating Panginoon. Amen. Kaya sabi niya sa 11, ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan. Pag dumating na sa iyo ang kapanahunan, mga kapatid, ito po ay maganda. Kapag yan po ay oras ng ating Panginoon, ito po ay moment na sa iyo ng ating Panginoon, expect na po natin na magandang bagay po yan. Yung ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Ano po? Inilagay niya rin na walang hanggan sa isipan ng tao, gayun may hindi niya nalalaman ang ginawa ng Diyos mula pa simula hanggang sa wakas. Maintindihan po natin yan pag binasa po natin itong Amplified Version. Ang sabi diyan, meron palang overall plan ang ating Panginoon. Sa buhay po natin, plakado na po tayo. Amen. Lahat ng pagpapala na para sa atin, nakahanay na po yan. Ginaganap na lang po natin, depende sa pagsunod na gagawin po natin sa ating Panginoon. Ibig sabihin, hindi pa tayo nabubuhay, may maganda ng plano ang Diyos sa atin, mga kapatid. At ilang verses sa Bible ang nakakapagsabi na ang Diyos, mga kapatid, bago pa ilikhain ang mundong ito, may plano na pong maganda ang Diyos sa buhay po natin. Salamat, mga kapatid, dahil plano ng Diyos ang nasunod at hindi ang plano mo. Amen. Kasi kung ang plano mo ang nasunod, baka wala ka hanggang ngayon. Yung kung anong meron ka, kung ano yung kagalakan na meron ka ngayon, kung plano mo ang nasunod, baka hindi mo makukuha yung mga bagay na ito. Pero salamat sa ating Diyos,
hallelujah, na ang plano ng ating Panginoon ang siyang nanaig sa ating buhay. At salamat din sa ating Panginoon dahil tayo mga kapatid ay naka-align sa planong yan ng ating Panginoon. Diba napakagandang bagay yan? Hallelujah sa ating buhay. Di ba meron tayong kasamahan dito na ang pangarap niya ay magkaroon ng pangarap? Ha? Sino yung ganyan dati? Ang pangarap ko ay magkaroon ng pangarap. Para yung pangarap ko po ay magkaroon ng pangarap din. Amen. Yung mga ganyang bagay po sa atin, pero salamat sa ating Panginoon, hindi na natin kailangan mangarap. Ang pangarapin na lang po natin ay makasunod po tayo ng ayon sa kalooban po ng ating Panginoon. Dahil yan naman po yung kailangan po natin. Ang sabi ng Ecclesiastes, yan po yung tungkulin po natin. Yan po yung main purpose po natin na sumunod po tayo sa kalooban po ng ating Panginoon para mangyari yung overall plan ng ating Panginoon sa atin. Amen. Kasi ang tao, sabi niya, hindi niya kayang i-comprehend, i-grasp, hindi niya kayang maunawaan ang lahat ng plano ng ating Panginoon mula nung una hanggang sa huli. Amen. From the beginning to the end. Hindi kayang sakupin ng, kaya maraming nagpapasalamat po dito. May naririnig tayo mga testimony, mga kapatid, na hindi naman nila inisip sa kanilang isipan na mag-iimana ng palataya sila. Amen. Na magiging ganito yung kanilang buhay, na sumusunod sila sa ating Panginoon. Ang akala lang nila, dahil ang kanilang pamilya ay manginginom, magiging manginginom na lang din siya. Sino yung ganyan mga kapatid? Akala mo kasi ang mga nauna sa iyo, mga basagulero, di ba, yung mga ang sama ng nung trend ng pamilya nyo, mga kapatid. Kasi ganito ako kaya yung magulang ko, yung manginginom, magtutungkit. Yung mga manunungkit. Ano pa ba yung mga sa baraha? Mga pusoy, magpupusoy. Hindi yung kasi yung trend ng pamilya eh. Pinapasa-pasa lang. Pero hindi po natin alam na meron palang magandang plano ang Diyos sa atin. Tayo yung naging chain breaker na tinatawag na ang bawat isa sa atin, tayo yung sumira, hallelujah, ng masamang trend sa pamilya po natin, na tayo na po yung nagpasimula naman ng isang magandang relasyon sa harapan po ng ating Panginoon. Salamat mga kapatid. Hallelujah, na kahit hindi natin in-expect na magiging ganito tayo, pero salamat pa rin sa ating Panginoon dahil alam natin ang Diyos po ang may gawa ng mga bagay na yan. He has made everything beautiful and appropriate in its time. Nung tinawag ka ng ating Panginoon, ito po mga kapatid, yung pinakamagandang nangyari sa buhay po natin. Amen. Sino nga mag-a-agree sa akin mga kapatid na nung sila po ay tinawag ng ating Panginoon, ito po yung the most beautiful moment ng buhay po natin nung makilala po natin ang ating Panginoon. Amen. Konti lang yung nag-a-agree. Baka siguro nagtampo kayo. He has made everything beautiful and appropriate in its time. Tama lang yung pagkakatawag sa iyo ng ating Panginoon. Tinawag ka ng bata ka pa. Kasi kung tumanda-tanda ka ng kaunti, baka hindi mo siya kilalanin. Salamat sa ating Panginoon. Matanda ka na nung tinawag ka ng ating Panginoon. Kasi nung baka bata-bata ka pa, ay baka winalagya mo ang gawain. May oras ng tamang pagkatawag sa atin ng ating Panginoon at ginanap po yan ng ating Diyos. At yan po yung pinakamagandang nangyari sa buhay po natin nang nakilala po natin ang Panginoong Hesus na naging tagapagligtas ng buhay po natin. Amen. Kaya ito po yung dapat nating malaman noong tayo'y tumanggap sa ating Panginoon. That is the most beautiful moment. Amen. Nung nag-decide kang naglingkod sa ating Panginoon, nung nag-decide ka mga kapatid na magpabautismo, pagsisihan yung mga kasalanan, at yung maramdaman natin, ma-receive natin ang banal na Espiritu po ng ating Panginoon. Diba? Sa mga first time, naalala niyo pa ba nung una kayong beses na ma-feel ng Holy Ghost, mga kapatid, ang sabi yung parang hangit.
Kasi tama naman yun yung sinabi ko eh. Ayoko na Amen. tumigil. Part ng langit yun eh. Ipinaramdam po sa atin kung gaano kasarap ang sa piling ng ating Panginoon sa langit. Yan po yung nararamdaman natin. Praise God. Amen. Hindi aksidente yung mga bagay na ito. Hindi aksidente mga kapatid na tayo po ay tinawag ng ating Panginoon. Ito po yung pinakamagandang oras at nararapat na oras. Ang sabi diyan, appropriate time. Nararapat na oras na tayo po ay tinawag ng ating Panginoon. Nung pagpunta po natin sa church, nung marinig natin ang salita ng ating Panginoon, nung naabutan tayo ng tracts, nung tayo po ay na-Bible studyhan, nung tayo mga kapatid ay in-invite, hindi po yan aksidente. Lahat po yan ay kapamaraanan ng ating Panginoon. Kaya nandito po tayo sa pananampalataya, nag-enjoy po tayo na maglingkod sa ating Panginoon. Nag-enjoy tayo sa mga blessing ng ating Panginoon. Dahil yan po ay minarapat dapat ng ating Panginoon dahil oras mo yan. Amen. Oras yan ang tamang pagtawag sa iyo ng ating Panginoon. Sabihin ko po sa inyo, hindi po tayo ang nag-antay sa ating Diyos. Amen. Sa buhay po natin, sa pananampalataya, hindi tayo nag-antay sa ating Panginoon. Si Lord ang nag-antay po sa atin. Alam niyo po ba yan? Kasi tayo, ang ginagawa naman natin, hindi naman natin ginagawa yung kalooban ng ating Panginoon. Paano mo sabihin, inaantay ko si Lord na dumating sa akin? Ha? Tayo mga kapatid, ang inantay ng ating Panginoon. Ang sabi po ng Roma, dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos, hinayaan. Ganyan tayo noon eh. Hindi natin kinikilala ang ating Panginoon. Kaya hinayaan muna tayo ng ating Diyos. Sige, magpakasaya ka muna dyan. Trick mo yan eh. Di ba? Di ba? Sinong ganyan mga kapatid? Oo, may nagpaparamdam si Lord sa atin. Alam natin na tinatawag tayo ng ating Panginoon. Alam natin na meron po tayong alam natin na merong Diyos, pero hindi po siya natin kinikilala. Hindi po natin siya sinusunod. Amen? Kaya sabi po ng ating Panginoon, hinayaan sila ng Diyos sa masamang pag-iisip. Mabuti ba yung mga ginagawa natin doon? Siyempre meron. Yung naman lagi yung, hindi mo kayo ganun kasama siguro. Yung mga, hindi lahat, ayan. Hindi lahat mga kapatid. Pero siguro mas lamang yung, mas lamang yung masama. Pero salamat sa ating Panginoon, hindi yan tinignan ng ating Diyos. Amen. Grabe yung pasamaan mo nun. 95%. Buti na lang, niligtas kita. Pwede lang uminig si Lord, ano? 50-50 ka na eh. Kunti na lang, pipitikin na kita. Di ba? Pero salamat sa ating Panginoon. Amen. At ang sabi dyan, hinayaan muna tayo. Sige, mag-enjoy ka muna dyan. Para pag tinawag na kita, sa akin ka namang mag-enjoy. Amen. Sa kaharian naman kita mag-enjoy. Sa presensya ko naman ikaw mag-enjoy. Hindi naman tayo ng ano eh. Ang Diyos talagang mahabagin. Kitang-kita mo yung pag-ibig ng ating Panginoon. Hinayaan muna tayo. Pero ito'y maganda. Mga kapatid, hinayaan tayo, ngunit hindi pinabayaan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sige, binigyan ka muna ng oras. Moment mo yan eh. Di ba? Gusto mo yan, yung mga bagay na yan. Pero hindi po tayo pinabayaan ng ating Panginoon. Ang isipan ng ating Panginoon, ang mata ng ating Diyos ay nasa atin pa rin. Sige lang anak, magpakalulong ka muna dyan. Magpakalasing ka dyan. Kasi darating ang panahon, hindi ka na sa alak malalasing, kundi sa banal na presensya ko na ikaw malalasing. Sige lang anak, magpakasaya ka, pumalakpak ka dyan sa harapan ng mga barkada mo. Magsasayaw ka dyan. Darating ang panahon, sa iba ka na magsasayaw. Magsasayaw ka ng pagpupuri sa aking presensya. Dahil sa kagalakan na meron sa aking presensya. Yan ang ating Panginoon. Kaya marunong tayo sumayaw, pumalakpak, sumigaw. Kasi ginagawa naman natin yun sa noon eh. Amen. Sa mundo. Yes. Kaya kung dati, ano po, sa ating mga mananampalataya, kung malakas kayong magsisigaw sa inyong mga idol, yung mga idol ng ano, Vilma Santos, kung kaya niyong umirit, Vilma! Yeah. Kung kaya niyong umirit, mga kapatid, sa mga K-pop, ipapagin, ano mo, sa mga K-pop, mga kapatid, sa mga idol nyo, sino bang mga ina-idol nyo naman, babae, lalaki, mga tao, grupo, kung sino ang idol, sa mga lalaki, mga basketball player, kung sino mo yung kaya nyong sumigaw, magtatalon-talon. Ang gawin nyo, mga kapatid,
ano, nagagawa ko kaya yung masigit pa noon? Ngayong mananampalataya kayo mga kapatid, kayong sumigaw ng pagpupuri sa ating Panginoon. Katulad ng pagsigaw nyo sa mga idolo nyo pong tao na hindi naman kayo kilala. Yan lang. Ipagkumpara natin, pagtabihin natin yung mananampalatayang ikaw at yung hindi mananampalataya. Ano yung mas energetic nung nasa mundo ka pa? Kaya yung pagpupuri po natin, amen, bantayan po natin yan. Baka mas maingay tayo noon, hindi pa tayo mananampalataya. Baka kaya natin magkaway-kaway noon, nandito ako. Kahit hindi mo kilala, fans, I love you. Yes. Pero sa ating Panginoon, kilala ka ng ating Diyos. Kilala ka ng ating Panginoon sa iyong pangalan. Bilang pangalan Lord yung iyong buhok. Praise God. Ganyan ka kakilala ng ating Panginoon. Nag-iisip kayo, sino kayo? Walang buhok dito. Wala ko sinabi. Amen. Di ba? Kilala ka ng ating Panginoon, every bit of your body. Alam ka ng ating Panginoon. Ang sabi ng Biblia, hinulma ka nga, sinapupunan ka pa, hinuhulma ka na ng ating Panginoon. Kaya magpasalamat ka kung ganyan ang itsura mo. Praise God. Hindi inaantok si Lord nung hinuhulma ka ha. Amen. Ikaw yung pinakamagandang gawa ng ating Panginoon. Fearfully and wonderfully made. At kung gusto niyo makita yung best version nyo, yung bilang, yung inyong itsura, yung pinakamaganda, pinakapogi nyo mga kapatid, antayin nyo pag tayo nasa langit na, nandun yung best na picture natin. Amen. Kung hindi ka tumangos ang ilong, siguro ganyan na yan, maganda ka naman sa langit. Pugi ka naman sa langit mga kapatid. Kasi, ang sabi dyan mga kapatid, wala na yung kapintasan. Amen. Yung nasa langit na tayo, spiritual body, nandun na yung pinakamaganda po natin. Mga kapatid. Kaya diba, naalala niyo mga kapatid, nung si Kristo ay nabuhay na ulit, na glorified body, hindi siya nakilala ng mga apostol. Pugi na si Lord eh. Hindi na naiinitan. Tao na siya. Pinakamagandang ano na siya mga kapatid. Yun yung pinakamagandang glorified body. Pero salamat sa ating Panginoon, hinayaan man tayo ng ating Panginoon sa ating mga kalukuhan noon. Amen. Pero hindi tayo pinabayaan ng ating Diyos. Purihin natin ang ating Panginoon. Ayan, sabi po ni Pedro. Ayan, hinayaan, ngunit hindi pinabayaan. Amen. Praise the Lord. Lagi niyo yung isipin mga kapatid sa atin, Lord, salamat. Hinayaan mo ko nun sa aking mga kalokohan, pero hindi mo ko pinagay na kinahuhumalingan ng mga hindi mananampalataya. Yan po yung term ng hintil. Ano po, pag spiritual talks? Ano po, yung mga hintil, ibig sabihin, hindi mananampalataya. Sa spiritual na, usap pa, pag hintil, ibig sabihin, alam natin, hintil tayo lahat. Pero sa ang gamit po dito mga kapatid, yung sense po ni Peter, yung sinasabi niya po yan, ay doon sa mga hindi mananampalataya. Ano po, kaya kailangan alam natin yung mga, kung paano i-interpret po ang Bible. Nasabi po dyan, sapat na po yung mga inaksaya nating panahon sa paggawa ng mga bagay na kinahumalingan ng mga hindi mananampalataya. Ayan, nasabi niya, kahalayan, pagnanasa ng laman, paglalasing. Wala man naglalasing na dito. Naglalasing, walang habas na pagsasaya. Di ba, pag nalasing na, talagang walang habas ang pagsasaya. Kahit kunting lang, umubo lang yung katabi mo, tatawa ka na. Hindi lang kung bakit ganun kasaya. Amen. Walang habas na pagsasaya, pag-iinuman. O naglasing na, nag-inuman pa. At kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero salamat sa ating Panginoon. Kasi tapos na yung panahon na yan. Amen. Binago na po tayo ng ating Diyos. Kaya ang sabi dyan, nung binago na tayo ng ating Panginoon, nagtaka na sila. Amen. Sino nakaranas ng kanyang mga mali, nagtataka na sila. Parang hindi ka na namin nakakasama sa inuman. Hindi ka na namin nakakasama sa jamming. Sa mga kabataan, hindi ka na namin nakasama sa numo. Ay, hindi niya nabatch yun. 90s yun eh. Tanong pastor ay ano yun? Ano ba? Pastor, nagtanong sa akin, ano ba yung simbahan mo? Ano bang klaseng simbahan yun? Ayan. Sapsap. Oo. Pero maganda yan. Kasi nakikita po nila yung pagbabago. Amen. Ang masama yung nagtaka sila, alam, mananampalataya ka.
Ano ba, Kristiyano? Ba't kasama ka pa rin namin? Yan ang nakakatakot ng pagtataka. Pero yung pagtataka po dito, mga kapatid, nagtataka nga sila kung bakit hindi na kayo sumasama ngayon sa kanilang magulong pamumuhay, kaya kayo'y kinukutya nila. Pero salamat dahil na-identify nila na tayo po ay binago na ng ating Panginoon. Salamat mga kapatid. Hallelujah. Magtaka na ang lahat. Pero salamat dahil tayo po ay binago na ng ating Diyos. Hindi sa ating kakayanan, kundi sa kakayanan na galing po sa ating Panginoon. Kahit po sa ating sarili, masaya. Yung sabi ng exhorter po natin ng masaya ang sanglibutan. Hindi mo mapapabulaanan po yan. Masaya sa sanglibutan, pero mas masaya sa presensya po ng ating Panginoon. Mas masaya mga kapatid na tayo po ay sumusunod, naglilingkod, nagtitiwala po sa ating Panginoon. Hallelujah! Kaya hayaan mo silang magtaka at hayaan mo silang mangutya. Hindi ka naman ipapahamak nila. Ang nagligtas sa iyo ay ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat mga kapatid. At yung pangkukutya, tapos na po yan. Pang baby lang yan na mananampalataya. Yung bumabagsak sa mga panglalait. Ay, Christian ka na pala. Praise the Lord ka na rin pala. Buwangag yan ka na rin pala. Sa mga level 1 na mananampalataya, medyo nasasaktan sila. Pero dun sa mga nakaranas na, mga kapatid, ng kabutihan ng ating Panginoon, pinagaling, pinagpala, binigyan, mga kapatid, hallelujah, ng isang matinding pananampalataya, yung mga sinasabing pangungutya, tinatawan-tawanan lang natin yan. Tapos ka na? Ako naman. Alam mo bang mahal ka ni Lord? Di mo alam ano? Sige, papaan ko sa'yo ngayon. Kutsain mo ako, walang problema. Ang maganda, nakikita mo yung pagbabago. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon. Hindi natin alam, mga kapatid, noon, hallelujah, nung tayo ay hinayaan ng ating Panginoon, hindi natin alam, ang Diyos pala ay kumikilos sa buhay po natin. Hindi natin alam, hindi na natin napapansin na kahit tayo'y gumagawa ng kasamaan sa harapan po ng ating Panginoon, si Lord, mga kapatid, ay kumikilos, ang ating Panginoon ay gumagawa pa rin pala sa buhay po natin. Kaya tama lang, hinayaan tayo, pero hindi po tayo pinabayaan ng ating Panginoon. Dahil sa kabila ng ating mga kasamaan, kasalanan, ang Diyos ay patuloy na gumagawa sa buhay po natin. Kaya sabi po dito, sapagkat noong tayo mahina pa, si Lord ay may magandang plano pa rin po sa atin para yung kasalanan natin ay mapawi. Salamat sa ating Panginoon. Kaya sabi niyo, kasunod, nahintayin niya ang mapalad na pag-asa. Yung pag-aantay, yung pag-asa natin, alam natin kung sino po yung pag-asa natin. Ang Panginoong Hesus, siya po yung dakila po nating pag-asa. Amen. Na nagbabago, kumikilos, gumagawa sa buhay po sa natin mga kapatid. Hallelujah. Ang Diyos namatay para sa atin. Amen. Sinong masaya mga kapatid ng ating Panginoon ay nagbigay ng isang matinding hakbang mga kapatid na para tubusin po yung ating mga kasalanan. Lahat po tayo siguro naman ay nagpapasalamat dahil sa kamatayan na nangyari kay Kristo, napawi po yung ating lahat ng kasalanan. Kaya ang sabi po dito mga kapatid, upang mahango tayo sa kasamaan na naghahari ngayon sa sanlibutan, inalay ni Jesucristo ang kanyang buhay dahil sa ating kasalanan ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama. Praise the Lord. Hallelujah. Dahil mga kapatid sa ating kasamaan, inalay po ni Kristo ang kanyang sarili para sa katubusan po ng ating mga kasalanan. Siyang Diyos na nagbigay ng daan at katotohanan. Si Kristo Jesus din, mga kapatid. Sinabi na kanya ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ni Kristo. Salamat mga kapatid.
hallelujah, na tayo po ay na-intercept ng ating Panginoon, na nagkaroon po tayo mga kapatid ng magandang direksyon, daan, hallelujah, at katotohanan, nalaman natin ang katotohanan, dahil ang kaaway, gumagawa po siya ng maraming kapamaraanan. Sabihin ng kaaway, ay, ito yung way para pumunta sa langit. Pero alam natin mga kapatid, diversion yun papunta sa kapahamakan, sa kamatayan. Alam niyo ba yun mga kapatid? Isang purpose pa ni Kristo kung bakit siya namatay, dahil para i-conquer. Ang sabi ng Korinto mga kapatid, na ang huling papabagsakin ni Kristo ay ang kamatayan. Kaya sabi po dito, nang siya'y aking makita, ako'y parang patay na bumagsak sa kanyang paanan. Ito po'y sino? Juan. Sino nagsulat? Juan. Eh, sigurado kayo? Sinong Juan? Juan the Baptist? Juan the Beloved. Abiliado po ba niya si Beloved? Minamahal. Minamahal ng Panginoon. Kasi sabi nila, John the Baptist, Baptist yung apelyido ni John. Yung isa, tagapagbautismo. John the Beloved. Apelyido si Beloved. Minamahal. Si Juan, mga kapatid, nandito siya sa Patmos nung sinusulat niya po ito. Sabi nila, siya'y bumagsak, ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay at sinabi, huwag kang matakot, ako ang una at ang huli. Sino pong dito tinutukoy niya? Si Jesus Christ. Ano po? Si Jesus Christ po ang tinutukoy po dito ni Juan. At ang sabi po dito, at ang nabubuhay. Ako'y namatay. At tingnan mo, ako'y nabubuhay magpakailanman. At nasa akin ang susi ng kamatayan at ng Hades. Kaya salamat sa ating Panginoon mga kapatid, hindi na nakakatakot mamatay, na mananampalataya. Kasi alam natin mga kapatid, na mamatay man tayo dito physically, pero spiritually mga kapatid, tayo ay bubuhayin po ng ating Panginoon. Tayo mga kapatid ay mapupunta sa piling po ng ating Panginoon kung maayos ang relasyon natin sa ating Diyos. Hallelujah. Kaya, praise the Lord. Sabi po dito, kasunod, ng verse, dinadisect natin dito, dos. Ang pagpapakita ng kaluhalatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na sino? Si Hesus Kristo. Siya po yung ating Diyos at tagapagligtas. Iisa lang po yan, ang Diyos natin at tagapagligtas. Yan po ang ating Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya sabi po ng Timoteo, nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas, winakasan niya ang kapangyarihan ng kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng magandang balita. Si Kristo Jesus, siya po ang ating tagapagligtas. Sa pamamagitan ng mabuting balita. Ibig sabihin, gospel. Alam po natin kung ano yung gospel, di ba? Ano ba yung mabuting balita ng ating Panginoon? Death, burial, and resurrection. Yan, tama po yan. Death, burial, and resurrection. Umamatay si Kristo, inilibing at muling nabuhay, yan po yung magandang balita. Kasi sa tatlong bagay na yan mga kapatid, dyan po tayo nakakuha ng kaligtasan. Praise the Lord. Nung tayo ay noon tayo ang inaantay ng ating Panginoon. Pero ngayong mananampalataya na tayo, tayo na ang nag-aantay sa ating Panginoon. Kaya salamat sa ating Diyos mga kapatid. Hallelujah! Inintay tayo noon dahil masasama tayo. Inintay tayo ng ating Diyos na tayo ay bumalik. At nung bumalik na tayo, siya naman yung inaantay po natin. At masaya po tayo nag-aantay sa ating Panginoon. Maraming kalakip na magagandang bagay ang pag-aantay sa ating Panginoon. Isa doon, meron tayong mansyon. May real estate. Sabi, real estate. Yeah.
Magkakapit bahay tayo, pero mention yung mga bahay natin. Mahirap magkawayan pag mention Wala na siguro. po inting babayaan. Wala na ulit yung babayanan. Kasi sa langit, kung babasahin niyo yung Biblia, ang liwanag, siya yung ating Panginoon. Siya yung pinakaliwanag. Wala ng araw, wala ng buwan. Kasi ang liwanag ay ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. Yan po yung magiging liwanag. Ano po? Ha? Kondo. Mansion ho, ang sabi. Ang kondo ho kasi parang kwarto lang. Dito, pag nakakondo ka dito sa Pilipinas, mayaman ang pakiramdam mo. Pumunta ka sa Hong Kong, mga nakakondo din ang tao doon. Squatter ang tawag doon. Ano po, dito lang sa atin mukhang mayaman. Pero pag pumunta ka sa Hong Kong, squatter po yun. Building na puno-puno ng squatter. Kaya maganda pa rin yung may bahay po tayo, hindi tayo nakapound doon. Yes. Lapit na yung mansion ni Brother Darwin. Amen. So, noong tayo ay, noon, ang Diyos ang nag-antay po sa atin. Pero ngayon, tayo na po yung nag-aantay sa pagbabalik po ng ating Panginoon. Amen. So, tayo po ay mag-antay ng may pananabik sa harapan po ng ating Panginoon. Ang sabi po ng Pedro, una sa lahat, dapat ninyong malaman na sa mga huling araw ay pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa sarili nilang pagnanasa. At sasabihin nila, nangako siyang darating, hindi ba? Nasa na siya? Namatay na ang ating mga ninuno, ngunit wala pa rin pagbabago buhat ng likhain ng mundo. Yung mga hindi naniniwala na babalik si Lord. Nagsisimba-simba ka pa? Tagal-tagal na ng kultong yan. Tagal-tagal na yung scam na yan. Sabi nila, dadating si Lord. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin dumadating. Yung mga una kong mga kanino-ninunuan ko, mga Kristiyano, umasa silang darating ang Panginoon. Pero hanggang ngayon, kunting perma na lang, mamamatay na rin ako. Hindi pa rin dumadating si Lord. Ay, dahil pala matanda, no? Mamamatay na. Kunting lang na lang. Hindi pa rin dumadating. Pero kung tama po sila dito, sa kanilang pag-analyze, ang yan kasi bakit analyzation. Kanilang analyzation na si Kristo ay hindi naman babalik, wala namang Kristo, mga kapatid, na dadating. At kung si Kristo ay tao lamang, ano po, na napasama sa history, katulad nila Plato, ano po, na may hangganan bilang tao, naging marunong lang siya, naging matalino na siya, mga kapatid. Kung si Kristo lamang, kung si Kristo ay tao lamang, talagang kawawa po tayo. Si Pablo na rin ang nagsabi, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawang sa lahat ng tao. Tayo yung pinakakawawa. At sabi niya, at kung si Kristo hindi muling nabuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral. Walang katuturan ang inyong pananampalataya. Saklap, di ba? Amen. Kung si Kristo ay parang tao lang pala, ay talagang kawawa po tayo. Sayang yung mga effort na ginagawa po natin. Nakasabi pa dito, mga kapatid, at kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y nananatili pa sa inyong kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Yan po ang tao, mga kapatid. Sunod, hindi lamang yan, lilitaw pa na ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay napahamak. Diba alam natin yung mga early, mga Christian, sila po ay mga martyrs. Sila po ay pinatay dahil sa pananampalataya. Ang mga apostol, pinatay dahil sa pangangaral ng salita ng ating Panginoon. Marami po sa kanila. Si Juan lang ang nagkaroon ng natural death. Pero yung mga apostol, mga kapatid, lahat po sila ay pinatay sa iba't ibang kapamaraanan. Merong ipinakong
nakabaliktad na krus, merong ipinako sa X, merong pinuguta, merong sinaksak. Marami, mga kapatid. Ang lahat ng mga yan ay namatay dahil sa pananampalataya. At kung tao lamang si Kristo, mga kapatid, sayang yung pagkamatay nila. Nakikipaglokohan lang sila sa kanilang sarili. Diba? Ganon din po tayo. Sayang yung pag-attend. Sayang ang fasting, sayang ang overnight, sayang ang pagtatides, sayang ang pagbibigay, sayang ang lahat ng ginagawa natin kung tayo po ay naniniwala sa isang Kristong tao lamang. Amen. May hangganan na katulad po natin. Pero ang sabi po niya, ngunit ang katunayan, si Kristo'y muling binuhay at ito'y pinatibayan na muling mga nabubuhay ang mga patay. Amen. Thank you, Lord. Alam po natin yan, mga kapatid, na ang ating Diyos, siya po ay nabuhay. Amen. Ang sabi ng records, mga kapatid, ng Biblia, nung nabuhay ang ating Panginoon, kasi yung kanilang living, hindi katulad ng ganitong litso. Napapaligiran tayo ng mga Web. Kung dito siguro nabuhay si Lord, ang daming nabubuhay din ngayon, mga kapatid. Kasi kalikad kabila yung yung mga sementeryo po dito. Kung dito siguro nilibing si Lord, tapos nabuhay dito si Lord. Kasi ang sabi ng Biblia, mga kapatid, nung nabuhay ang ating Panginoon, nabuhay din yung mga katabi niyang mga patay. Kaya, kung sa panahon natin ngayon, si Lord ay nabuhay po dito, kung may kamag-anak kayo dyan, mabubuhay din yun. Nandyan po yung mga kamag-anak nyo, magkikita-kita ho kayo. Diyan, mga kapatid, ang ating Diyos ay nabuhay at pinatunayan po yan ng mga kasama ng Diyos nung mabuhay. Kaya yung pagbabalik po ng ating Panginoon, yung pananampalataya natin, yung pag-aabang, pag-aantay po natin sa ating Panginoon, hindi po ito mawawala ng saysay. Ito mga ginagawa po natin sa ating Panginoon, hindi po ito mawawala ng saysay. Bakit, mga kapatid? Dahil buhay ang Diyos na pinaglilingkuran po natin, mga kapatid. At hindi lang basta nating alam na buhay, nararamdaman po natin ang ating Panginoon. Sa tuwing tayo nagpupuri, sumasamba, nararamdaman natin ang ating Panginoon. Isang pagpapatunay na buhay ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Ang sabi ng Mateo, mga kapatid, ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay. Ang Diyos ay Diyos ng mga buhay, mga kapatid. Kaya nararapat lamang, mga kapatid, na ang pagsamba at paglilingkod natin ay buhay sa harapan po ng ating Panginoon. Kanyang pagbabalik, yan po yung ating inaantay. Ang sabi ng Pedro, mga kapatid, mga pahuling verses na po ito. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng bagay na naririto ay mawawala. Kaya mali yung katuruan ng isang reliyon, mga kapatid. Hallelujah. Na dito lang daw tayo. Sa lupa. Ang sabi po dito, mga kapatid, tutupukin. Saan kayo dito? Sa Mars? Ang sabi po dito, mga kapatid, maging yung mga bituin, araw, buwan, magkakasama po yan, sisirain po yan. Bakit, mga kapatid? Kasi gagawa ng isang bagong bagay ang ating Panginoon, mga kapatid. Sabi po dyan, kaya mahirap, mga kapatid, kahit napakatalino ng tao, sila ng bunker, magpupunta sila sa spaceship, mga kapatid. Ang sabi dyan, matutupok ang araw. Pupunta sila sa buwan, pati yung buwan matutupok, mga kapatid. Pupunta sila sa mga stars, panibagong galaxy, Milky Way, kung saan man, mga kapatid. Matutupok din ang lahat ng yan. Ang lahat, mga kapatid, ay mawawala. Amen. Diba, inihali tulad po ito doon sa baha. Noon, nilinis ang mundo sa pamamagitan ng tubig, pero ngayon sa pamamagitan na ng apoy. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos. Yan lang po yung magsasagip po sa atin kung tayo po ay mamumuhay ng mayroong kabanalan at makadiyos na pamumuhay, mga kapatid. Habang inaantay niyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang dumating agad ang araw
na ang kalangitan ay matutupok, ang mga bagay na naroroon ay matutunaw sa matinding init. Inulit po ulit dito, susunugin. Sino nasanay sa init? Pwede na kayo dito. Amen. Pero ayaw natin yan. Kasi gusto po natin sa pagbabalik ng ating Panginoon sa araw ng Diyos, isa po tayo mga kapatid sa sasalubong sa langit mga kapatid. Hallelujah. Isa po tayo mga kapatid. Hallelujah. Na sasalubong sa alapaap. Praise the Lord. Minsan na lang lumipad. Pero maganda yan, lumilipad tayo papunta po sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Dahil subalit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa na paghaharian ng katwiran. Kaya pala sisirain ng ating Panginoon. Kaya pala ilalagay sa apoy mga kapatid. Sisirain lahat ng bagay dahil gagawa ang Diyos ng bagong langit at bagong lupa. Amen. May kausap ako nun mga kapatid. Mabait daw ang ating Panginoon. Kasi ang kausap ko noon ay, at dito lang daw sila sa lupa. Binigay ko sa kanya yung verse nito, paano po kaya ito? Susunugin daw po yung langit. Susunugin daw po yung lupa. Lahat ng bagay, araw, between. Saan po kayo pupunta dyan? Ang sagot po sa akin, mabait naman si Lord. Tandaan po natin, ang pag-ibig ng ating Panginoon, darating din niya sa hangganan. Kasi darating ang panahon na magiging tagahatol po, hukom ang ating Panginoon. Matatapos po itong pag-ibig. Yung grace period, matatapos din po ito. At darating ang panahon na siya naman ay magiging hukom. Amen. Walang bait-baitan sa hukom, mga kapatid. Kapag ang batas, yan ang sinabi, yan ang gagawin ng hukom. Kahit kamag-anak pa niya yan. Kahit mahal yan sa buhay. Kung yan ang sinabi ng batas, hahatulan po yan mga kapatid. At ang sabi ng Biblia, siya po ay righteous judge. Siya ay makatuwirang hukom mga kapatid. Binigyan na tayo ng maraming pagkakataon. Nandiyan na tayo, namuhay na tayo sa grace period. Hindi pa tayo nag-ayos. Huhukuman naman tayo ngayon. Kaya yung sinasabi mga kapatid nung kausap ko, ay mabait naman si Lord. Hindi na kaya magbait-baitan ni Lord dyan. Hukom na ang ating Panginoon. Ang papairalin na niya ay ang kanyang batas, mga kapatid. Hindi kayo nag-ayos ng pananampalataya. Dami-dami dyan nangangaral ng tunay na pananampalataya. Hindi kayo sumasampalataya. Baka ganunin ka pa ni Lord. Sabihin natin, si Lord naman ay hindi nanunumbat. Kasi pag-ibig siya ngayon. Pero darating mga kapatid ng panahon. Di ba kaya pagdating sa langit, meron tayong book of, book of life at book of works, mga acts, mga kapatid, gawa. Doon ipapakita, ito yung ginawa mo noon, nung pinapangaralan ka na, namiloso po ka pa. Naka-projector yata yun. Widescreen siguro. Plasma TV. Papakita, ito yung ginawa mo. Kinitya-kutya mo pa. Oo ka pa, sa isip mo naman, mali naman yung sinasabi mo, inaaway mo yung nangangaral. Ang pinaka-safe, mga kapatid, ay maging banal po tayo. Maging tuwid tayo sa harapan po ng ating Panginoon para hindi na po natin abutin yung ganitong bagay. Amen. At makasama na lang po tayo dun sa bagong langit na gagawin ng ating Panginoon at bagong lupa na paghaharian ng katuwiran po ng ating Panginoon. Kaya nga mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong kayo'y madatnang namumuhay ng mapayapa, hindi nangaaway, walang dungis, naliligo, walang kapintasan. Ano lang yun. Ang pasaya ko lang. Kasi parang nantok na kayo. Mag-alas 12 na eh. Amen. Tayo po'y madatna na namumuhay ng mapayapa, walang dungis, walang kapintasan. Ito po ay spiritual speaking, mga kapatid. Isipin niyo, kaya nagtitimpi, kaya pala hindi bumabalik pa si Lord kasi may pasaway pa sa atin. Kaya, isipin niyo, kaya nagtitimpi ang Panginoon upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Kung lahat tayo'y mabait na, babalik na si Lord. Nagpapasalamat ba kayo dahil may pasaway pa? Hindi pa dumarating si Lord.
Jesus not only came to bring hope, but He is our hope. Siya po ang pag-asa po natin. Kaya sa darating na pagdarating ng ating Panginoon, siya po yung dakilang pag-asa po natin. Our blessed hope. Kaya ang sabi ng awit, mga kapatid, sabi dito, ito. Mamaya pala yung awit. So, Jesus not only came to bring hope, He is our hope. At nasabi po dito, the longer we wait for something, the more we appreciate it Amen. when we get it. Because anything worth having is definitely worth waiting for. Hallelujah! Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Tayo man ay datnan o hindi datnan ang pagbabalik ng ating Panginoon na buhay pa. Hallelujah! Pero mag-antay pa rin tayo sa ating Panginoon, mga kapatid, dahil ang ating Panginoon is definitely worth waiting for. Amen. Hallelujah! Habang nag-aantay po tayo, ang sabi ng awit, maghintay ka sa Panginoon, magpakalakas ka at magpakatapang ang iyong puso. Oo, maghantay ka sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Kaya habang tayo ay nag-aantay, huwag tayong magpahina-hina. Habang tayo ay nag-aantay, huwag pa tayong magpaduwag-duwag sa pananampalataya. Tayo po ay magpakalakas at magpakatapang sa lahat ng ating haharapin. Dahil ang Diyos, mga kapatid, ay nasa atin. Hallelujah! Umaalalay at nagbibigay ng lakas sa bawat mananampalataya na nanghihina. Ang sabi rin ng verse, mga kapatid, we will soar like wing of eagles, mga kapatid. Tayo, mga kapatid, ay parang mga agila. Amen. Habang nag-aantay tayo sa ating Panginoon, hallelujah, magpakalakas po tayo. Because Jesus is our blessed hope. Siya po yung dakila nating pag-asa, mga kapatid. Ang mapala, our blessed hope. Kaya sa mga nag-aantay dito sa ating Panginoon, sige lang, antay lang tayo. Hallelujah. At sa ating pag-aantay, hayaang mag-prepare tayo, mag-grupo tayo, at patuloy na magkaroon ng kagalakan ang ating buhay. Muli, purihin po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Panginoong Isus, muli kami po'y nagpapasalamat ng lubos. Salamat, God. Hallelujah. Na patuloy, God, na kayo po'y kumikilos po sa aming buhay, Panginoon. Salamat din, God. Hallelujah. Na patuloy, God, na kayo po nagiging pag-asa po namin. Kaya po kami nagpapatuloy na magpakatapat, magpakabanal, Panginoong Isus. Dahil alam namin, God, hallelujah, na kayo po ay darating, bagamat hindi namin alam ang oras, pero alam namin, Panginoong Isus, hallelujah, kung nararapat ang aming pananampalataya, kung kami ayos ang relasyon namin sa inyo, Panginoong Isus, hallelujah, magkakaroon po kami ng isang magandang buhay. Buhay, kapiling ka, Panginoong Isus, sa bagong langit at sa bagong lupa na yung pinangako para sa amin, Panginoong Isus. Lord, hallelujah, ito lang po yung pinaka-inaasam namin na makasama ka po namin sa iyong paghahari, Panginoong Isus. Salamat, God, hallelujah, na patuloy, Lord, na binigyan po kami ng atensyon, Panginoong Isus. Salamat, God, hallelujah, dahil sa aming kasamaan noon, hindi mo kami hinatulan, bagkus kami, God, ay binigyan niyo pa ng pag-asa, Panginoong Isus. Kaya, Lord, lubos-lubos ang aming pagpupuri, lubos-lubos ang aming pagpapasalamat dahil sa iyong dakilang biyaya, Panginoong Isus. Kami, God, ay naligtas. Kaya muli, sa aking mga kapatid, Panginoong Isus, kung meron po silang inaantay, hallelujah, ng mga panalangin, inaantay ng mga bagay sa pananampalataya, Lord, hallelujah, bigyan niyo po sila ng kagalakan, Panginoong Isus, hallelujah, at sama-sama kaming maglingkod ng may masaganang puso, Panginoong Isus, may masayang paglilingkod, hallelujah, at salamat, Panginoong Isus, sa bawat mga pagpapala, Panginoong Isus, hallelujah, na aming nakakamtan, at salamat sa lahat ng tagumpay, Panginoong Isus, na patuloy na nararanasan ng bawat isa sa amin. Muli, pinupuri, sinasamba, dinalakila namin ang iyong makapangyarihang pangalan, ang pangalan mo lamang, Panginoong Isus, na nagbibigay ng pag-asa. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. At makakatayo na po lahat, mga